When you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, don't you know about winter, spring, summer or fall? Hey now, all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you got a friend? Ain't it good to know you got a friend? Hello, eto na naman po si Treasure. Pasensya na po kayo at hindi po ako nakarating ng ilang Thursday at nagkasakit po kasi ako at saka isa pa nagkaroon po ako, hindi po ba nagbagyo? Nagkaroon po ako ng maraming gagawin at nag-ayos po ako ng mga iba't ibang gawain sa aming munting bahay, munting ano ba yon, negosyo or what or ano. Basta po kahit papano, eto na naman po ako. May bagyo na naman po, ano ba yan?
Diyos ko, sana po, pray lang po. Pero kahit po ganyan na nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng disaster, beauty pa rin po ako at ako po'y masaya pa rin hanggang ngayon. At yan po ang aking palaging iniisip at ginagawa para po hindi tayo magkaroon ng problema at nang hindi po tayo tumanda. Ayoko po kasing magkakatatanda tayo at kasi po pag nakita ko ng aking mga listeners ay sasabihin nila, bakit naman naiba ang mukha ni Miss Treasure? Samantalang palagi naman kasi gustong-gusto niyo ako makikita sa camera. Okay po, wala pong problema. Pero wag po kayong mag-alala, naghahanap po ako ng aking po pwedeng maging makausap dito at pinipili ko po kasi yan. Gusto ko po kasi yung maganda, yung mga kasi po kailangan lalaki na gwapo, hindi baling matanda basta marunong. Mahilig po kasi ako sa mga marunong may sense of humor. Ganun po kasi ang gusto ko. At saka po yung decenteng tao. Ayoko po kasi ng hindi. Ganun po. And then, bago po ako mag-start, hi to all my friends sa Malolos, sa aking mga barkada dyan sa yung mga classmates ko sa abroad. Hi Belet, eto na naman ako, yung nanay ni Rodolfo yung nanay ni Rodolfo, sorry yung sorry po, yung asawa niya namatay na si Fe. Condolence to Rodolfo and JR Ketua. And then siguro pupunta kami diyan. Ako siguro ang mauuna kasi yung ating mga kaklase nag-iipon-ipon pa sila para raw magpunta diyan. Pero paki-text mo sa akin kung saang lugar at para mapuntahan agad kita. Pero siguro hindi ako makakarating ngayon kasi Diyos ko, naka-red ako, Rodolfo. Baka naman sabihin mo, ba't ako nag-red, no? Pero hindi ko kasi alam. I'm very, very sorry. Pero kung alam ko lang, dediretso ako. Pero pwede rin naman akong bumili sa mall ng damit, no? Para makarating ako dyan sa inyo agad. Walang problema yon, no? And then also, condolence to my cousin, Bernal family, Michi, Joanne, Michael, and Nino. Iyang pagkamatay ng magulang ninyo, dapat yan maging nagmamahalang kayong magkakapatid kasi wala nang magulang kayo na natitingin sa inyo at mag-aalaga. Sana magkaroon kayo ng magandang buhay. Yan lang ang masasabi ko sa iyo at kayo ay magpakatino, magmahalan na magkakapatid at sana magkasundo-sundo kayo, no? Kasi naman yung father mo, alam naman namin na yung pinsang buo ko na yan is napakabait. Di ba? Parang ako, di ba? Mapagtiis, di ba? Pero kahit nagtitiis ka at meron niyang katapusan, di ba? Pero alam mo, ang buhay kasi binigay yan sa iyo ng Diyos na lahat ng problema maaayos mo yan. At hindi yan ibibigay ng Diyos yung problema kung hindi mo kayang lutasin. At saka kailangan yan, ikaw ay mag-aayos palagi at nang ikaw ay hindi halatang may problema. Katulad ko, meron akong problema pero hindi ko pinapansin ang problema kasi nasa sa akin ang lahat. At saka prayer lang ang ginagawa ko. Hindi ako katulad ng iba na walang ginagawa kundi makipagkuwanan sa iba. Ay, nako. At may asawa, nakikipaglandian. Ay, nakakahiya yon, di ba? Dapat yon pag ikay nag-iisa at may asawa kang nagtatrabaho yung asawa mo sa abroad,
dapat magpakatino ka, wag ikaw nagbibigay sa lalaki mo. Nakakahiya yon, no? Alam mo nang meron ng asawa yon o meron ng babae, ay kikirihin mo pa, ay nako, nakakahiya. Lahat ng tao halatang halata ka na maraming ginagawa kang kagaguhan, na ikaw pa mismo ang nagbabayad at ikaw pa mismo ang nagbibigay ng ano tawag doon, ng kakuwanan mo sa lalaki, nakakatihan mo, nakakahiya yon, di ba? Pero sa akin okay lang, walang problema. Masaya lang ako palagi. Okay, di ba? And then, eto po, kung meron po kayong ite-text sa akin, eto po yung number ko. My son is 0923-1315-180. And then, my smart is 0999-562-2860. Yan po yung smart ko. And then, hi to Mayor Christian, Natividad. Hi sa'yo. Pupunta ako dyan sa inyo, sa munisipyo sa Monday kasi may kukunin ako yung iyong kuwan, di ba? Yung sponsor mo sa akin, sabi mo sa akin. Nung pa yon, 3 weeks na. Hindi ako nakarating kasi dyan kasi nag-busy ako, marami akong ginawa. And then, sa iyong mga field workers, sa mayor's office, Esther Javier, Lenny, Tayo, Donna, Janet, Mara, and Lillian. And then, si Gertie, yung assistant ni Gertie de Castro, yung assistant ni Mayor Christian Natividad. And then, hi also to Mayor Alvaro. Pupunta po kami dyan sa Monday para hingi po ako ng konting tulong sa aking sponsor, no? Sana po, Mayor, Governor, mapagbigyan mo ko, and then minsan ko lang po yung ginawa, no? Para po ba ako humihingi lang po ako ng konting tulong as sponsor sa aking mga gagawin na TV program. And ito naman po kasi ito po kasi yung kakampiyon, US stream po kasi ito, kailangan po kasi maganda po ang ating mga sinasabi rito, at saka po dapat maganda, okay din po ang inyong mga sasabihin para naman po maririnig po kasi yan sa abroad. Kung sakasakali pong na meron kayong mga barkada sa abroad, maririnig po lahat ang ating pinag-uusapan. At saka po isa pa, pupunta po kami dyan nung barkada ko, at kukunan po namin kayo at para po malaman po yung kakausapin po namin kayo, interviewin po namin kayo tungkol po sa nangyayari sa ating kapaligiran. At saka isa pa po, hihingi rin po ako ng tulong sa inyo kasi po magkakaroon po kasi kami sa PMPC, magkakaroon po kasi ko ng kuwan gusto ko po kasing kumuha ng year kuwan ho yun, may mga parang pamphlet or year parang book, anuman po ang tawag noon, magazine. Kukuha po ako niyan at ang kausap ko po kasi si Mr. Timmy Basil, si Timmy Basil. And then makikita po kami yan, tatawagan ko po si Timmy Basil kasi po bibigyan ko po kasi siya ng kuwan ng mga basta po magkikita po kami niyan at para po doon sa aming gagawin, at may bibigay po kasi ko sa kanya, at saka po doon sa gagawin gagawin ko na magi-sponsor po ako sa kanya. At makikita po ninyo yung at saka ako po mismo maglalagay po ako ng sponsorship sa Love Notes and Memories. Makikita po niyo yung picture ko, pati po pag po ako may kasama na, papakita ko po yung picture ko. Kayo po lahat, and then kayo po, pipicturean ko rin po kayo, ilalagay po namin sa magazine. Ganun lang po yon. Para po sa September po yon. At i-invitein din po namin kayo para po kayo magpunta doon, para sana po
sumama kayo at bibigyan ko po kayo ng ticket. Okay? Iyon po ang aking paunang salita muna. And then, mag-music po muna tayo. No? Okay. Ever I kissed you, I felt the earth move in my hand, like the trembling heart of a captive that was there at my command, that was there at my ever I lay with you, I felt your heart so close to mine, and I knew would fill the earth and last till the end of time, and it would last till the end of time. The first time ever I saw your face, your face, your face, your face. Hello, eto babalik na naman po tayo sa Love Notes and Memories with Treasure. Meron po kasing nag-text sa akin dito. Miss Treasure, magtumalakay ka naman po ng tungkol sa health tips and then sa beauty tips po. Pwede po bang bigay ka ng payo ng konting kaalaman namin tungkol sa beauty tips. Paano, teka, napuputol. Paano po mananatiling maganda? Katulad mo po, thank you, Sus Mariosep. Thank you. At saka po, bigyan mo po kami ng konting kaalaman tungkol sa pagpapaganda. Lalo na po sa hair. Sino po ba ang gumugupit ng buhok? Oh my golly. Sige po, bibigyan po kita tungkol sa beauty tips. Sige po. Eto po, bibigyan ko po kayo ng beauty tips.
Sa pagpapaganda po ng hair, kasi po, ako po yung nag-aayos ng hair ko, hindi po ako nagpapagupit sa iba. Kasi po ako, nag-aral po talaga ako ng cosmetology para po sa business namin. Hindi po kasi po pwedeng mag-business ka nang hindi ka po marunong gumupit man lang or kahit na anong bagay, hindi mo alam at saka papaano mo pong i-manage yung business mo. Kaya po kami magkakabarkada, 8 po yung aming minamanage, okay naman po, kaya lang po malalayo. Pero ang masasabi ko po is okay. Pero kung gusto mo nyo pong magpatayo ng salon or kahit na ano man po, or gusto mo pong mag-aral kayo, tuturuan ko po kayo. Bibigyan ko po, kung wari po meron kayong lugar sa inyo, tuturuan ko po kayo libre. Hindi po ako nagpapabayad. Okay lang po 'yon na pakainin ninyo ako ng kahit na ano, coffee lang po. Masaya na po ako noon. Hindi libre po yung pagpapaaral, yung pag-aaral nyo. Ako po ay magtuturo sa inyo ng ganyan, pero yung mga kit po, kayo na po ang bibili. Sasabihin ko po sa inyo kung ano yung kailangan nyo, pero kung gusto lang po ninyo na kayo ay magkaroon ng magandang hanap buhay, like yun nga po sinasabi nyo, na para kayo magkaroon ng hanap buhay at gusto po nyo kung paanong gaganda ang inyong hair. Ang akin naman po, kung paanong gaganda ang hair mo is katulad ko po, yung hair ko po, simple lang po ang inilalagay ko sa hair ko. Hindi po ako naglagay ng kahit na ano dyan. Alam mo po ba, ang nilalagay ko lang po sa hair ko is okay, it's messy. Pero coconut oil po, imamassage ko po sa hair ko. Pagkagising ko po, minamassage ko na po yan sa hair ko. Hinihila-hila ko po ng konti hanggang sa ilalim, sa dulo ng aking hair. Kaya po iyan, yung hair ko po, kahit po ako'y may nagsasabi nga na may edad na ako, kahit naman papaano, beauty, hindi mabaho. Hindi katulad nung iba, ang baho-baho, 30 pa lang, 35, ang baho na. Okay lang yon, di ba? At saka yung skin para ng 50, at saka ang dumi ng skin. Ay ako po, kahit ako ganiri kay edad ko, ang skin ko makinis. At hindi po ako, wala po akong mga, kung ano-anong mga scratch dyan. Makinis po ang aking skin, ang maganda lang po sa skin ko. Hindi po ako naglalagay ng kahit na ano. Ang ginagawa ko lang po is coconut oil, iminamassage ko po sa face ko. Pagkagising ko po, iminamassage ko na po yung face ko ng coconut oil with, and then after that, minamassage ko rin po yung hair ko. Para po, yan po kasing coconut oil, nakakaganda po yan at nakakawala ng wrinkles. Hindi ka po magkaka-wrinkles dyan, at saka yan po, nakakapagpaitim ng hair. Kaya ako po hindi nagkukulay ng hair. Hindi po nagkukulay, ginugupitan ko lang po yan. Ako po ang nagugupit mismo niyan. Ayoko pong magpagupit sa iba kasi ang akin po kasing dahilan is pag ako'y nagpagupit sa iba at nagkamali, sino sisisihin ko? Hindi bali ng sarili ko ang gupitan ko, wala akong sisisihin kasi alangan sarili ko ay aking sisihin. Ay wala naman pong magmamahalan kundi yung sarili natin, di ba? Basta mahal natin sa lahat ang ating sarili. Mahalin natin ang ating sarili. Lahat ibibigay natin sa ating sarili para kung sakasakali man po na merong makaayo sa atin o makapagsabi, ay ang ganda-ganda mo. O hindi po ba? Sino ang pinupuri? Yung sarili natin, di po ba? Hindi katulad ng iba na puro make-up, kung ano-anong pampaganda ang inilalagay dyan, mas mahal pa po. Ay hindi ko po kayang bumili ng ganong napakamamahal. Ako po, alam mo po ba, ang akin pampaganda lang is coconut oil. Coconut oil, ang iminamassage ko po sa mukha ko with sugar and then calamansi. Calamansi is good for yung po bang
maiitim mo na sa skin mo, nakakawala po yan, nakakaputi po yan. Yan po kalamansi, lalo na po sa iyong kilikili, yung underarm. Yan po gaganda po yung underarm mo. Hindi po ba tayo yung iba po kasing babae yung underarm nila mabaho, di po ba? Isa pa, maraming parang butlig-butlig yung para sa hair yung para po ba sa yung leeg nila, yung neck. Di po ba yung iba pag may edad na maraming parang manok yung neck. Hindi ala po akong ganyan. Alam mo po, ang masasabi ko po sa inyo, sa coconut oil lang po yan. Wala po akong ibang inilalagay sa aking skin, kundi coconut oil, sugar, and calamansi. Kung iyon po at saka isa pa po, para po kuminis ang inyong balat, iyon po ang inyong ipang-i-scrub. Ipang-i-scrub po nyo yan, pag mula sa kamay ninyo, yung kamay po ninyo, i-scrubin nyo, and then, para po mawala yung mga dead skin, yung mga dry skin po nyo, magiging madulas po ang inyong skin. Para po, kahit na may edad man kayo, at bata po yung kasama nyo, hindi kayo nakakahiya. Kasi po, alam mo, marami akong nakikita, ang bata-bata, dry ang skin, rough. Nakakahiya po yun pag natatandaan ka ron sa katabi mo, samantalang ikaw, rap ang skin mo, sino mas masarap? Mas okay yung may edad. Kasi ang skin niya is smooth. Samantalang ikaw, bata-bata mo, rap ang skin mo, at saka madumi. Nakakahiya. Ako, sa totoo lang, ayoko yung tapos magsusuot ka ng halos nakita na yung boobs mo, hindi naman bagay sa'yo. Ano ginagawa mo? Halatang-halata naman na isinasaksak mo lang yung boobs mo dun sa bra mo, na wala ka naman boobs, na pinapalaki mo lang, halata yun. Akala mo nakakatuwa yung ganon? Hindi yun nakakatuwa, nakakahiya yun dahil ang pangit ng tingnan, di ba? Nagpapapansin ka, hindi ka naman mapansin dahil ang pangit ng skin mo. Yun po yung sinasabi ko, na pag maganda ang skin mo, kahit na anong gawin mo, kahit hindi ka na kailangan maghubad man or what, makikita po yan. Alam mo po yan, hindi na po kailangan na maghuhubad ka ng ganito hanggang bewang mo, nakahubad ka, mag-short ka, yung bang ano tawag no na pek short, yun. Yun na marami po akong nakikita, pero ang skin po nila ang pangit. Kaya po ako natatawa kung lang po makikita nyo ako. Bata po kayo. Makikipagkuhan po ako sa inyo na